Sa mundong ito, may mga kwento tayong pinakamahilig pakinggan at mga kwento tungkol sa mga maligno. Naniniwala ka ba sa kanila? May mga kwento tayo ng mga multo, espiritu at iba't ibang anyo ng kadiliman na bumabalot sa ating kaisipan at puso. Sa bawat dilim ng gabi, may mga alingaw-ngaw na mga kababalaghan na bumabalot sa ating mga panaginip at sa malalim ng mga sulok ng ating mga isipan. Ngunit, sa kabila ng ating pagdududa at takot, may isang katotohanan na hindi natin maikakaila. Ang katotohanang ang maligno ay hindi lamang isang hakahaka o likhang isip, kundi isang pwersa na maaaring tunay na umairal sa ating mga buhay. At sa likod ng bawat kwento ng takot, mayroong isang pagnanasa na maunawaan ang likas na kababalaghan na bumabalot sa ating kaluluwa. Samahan ninyo ako sa paglalakbay sa kabila ng anino ng kadiliman at tuklasin ang lihim ng mundo ng mga maligno. Nag-umpisa ito sa magkakaibigan na sina Elmi, Keziah, Jumari at Jenny. Sila ay matalik na magkakaibigan, parati silang masaya kapag nagsasama at isang araw sa kanilang klase, may inutos sa akin ang principal na may pabibili din siya sa akin ngayon. So, mag-iwan na lang ako ng group activity, then kayo na bahala kung sino mga kagrupo ninyo. You will be passing it on the same time this afternoon, last period. Thank you. Mas mabuti yung sa banyo, mas maganda. Go! Laban, mamaya daya. Sige. Sige tayo. So, yun guys. Isang gabi habang ako ay natutulog sa aking kwarto, na lahat ng mga ilaw dun ay nakapatay. Habang mahimbing na sana ang aking pagtulog, nagulat na lamang ako dahil biglang bumukas na lamang bigla ang pinto. May narinig akong bata na naglalaro sa pinto at binuksan niya ito at isinara ulit. Dahil sa takot, dali-dali akong nagtabon ng kumot. At pagkatapos, parang may narinig akong mga yapak ng paa na pababa. At may narinig rin akong parang batang umiiyak sa siya. Pinuntahan ko iyon at lumingin siya sa akin at ngumiti at dahil sa takot ko, Lalabas na nga lang, ang boring ng kwento niyo. Bahala ka. Bahala ka dyan. Bye! Ito yung pinto ko guys. Gabi na at halos wala ng tao sa eskwelahan. Naiwan ako sa silid-araran dahil may tinapos akong project. Nang mapansin kong mag-aalas 9 na ng gabi, dali-dali akong nagligpit ng gamit pero bago umuwi, nagdesisyon akong dumaan muna sa CR.
Tahimik ang buong pasilyo at tanging tunog ng aking mga yapak ang naririnig ko. Pumasok ako sa CR dahil gusto kong manalamin. Habang nasa loob, bigla akong nakarinig na mahina at basag na boses. Kaya ang mata ko, nanginginig kong tinapunan ng tingin sa likod ko, walang ibang tao. Ilang segundo lang ang lumipas na muling kong tinapos ang ginawa ko. Matagal namatay at hanggang ngayon nararamdaman ko ang presensya niya. Talaga ba? Matakot naman niya ba? Chichip naman yung kwento na yan. Ako na nga muna. So, yun. May isang classroom na abandonado. Tapos, may gumagalaw ng parang hindi ko alam anong gagawin. So, what about you, Jenny? So, there's this girl na nagpakamatay. Sorry guys, kailangan ko na palang umuwi. Ay, nakabitin. Jenny, atid ka na namin. Wag na, para naman akong bata niyan. sige, mag-ingat ka. Sige ba? I'm so curious sa story ni Jenny. Ano kaya susunod na nangyari? Ano ba yan? It's just a story. Ano ba kayo? Matulog na nga tayo? Sige na nga. Ba't nandito kayo? Wala lang, kasi bisitahin ka namin. Hindi ka na kasi pumapasok. Saan ka ba galing? Okay. Oh, pasok kayo, kayo dyan. Wait lang guys, I get you some snacks, okay? Sige, Jen. Sino kayo? Ano yung dito sa bahay ko? Oh, where's Jenny's friend? Pinapasok niya kami. Ha? Matagal na ang patay na to. Ano? Sino yung kasama natin? Matagal na talagang patay ang anak ko. So, ano pong ibig sabihin nun? She died the same night. Suicide siya before siya namatay. May ginawa siyang sulat at doon nga sinabi ang lahat that she was bullied kaya nga nagawa yun. I feel so devastated. Anak ko siya pero wala akong kaalam-alam. Trabaho na lang ako but I'm not thinking of her. I'm so sad.